Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. At oras magkasama dadag alas 8:19. Article 3, Section 7 of the Bill of Rights of the Philippine Constitution. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Ang kaalaman sa mga opisyal na talaan at sa mga dokumento at papeles tungkol sa mga opisyal na gawain, transaksyon o pasya, gayon din sa mga datos sa pananaliksik ng pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sa ilalim ng itinatadhana ng batas. Ito ang aming patuloy na pinagbabatayan sa pagkalap ng mga balita, impormasyon at paghalukay sa katotohanan upang kayo ay aming mapaglingkuran. Ito ang aming paninindigan, magpakailanman, paninindigang Tatak RMN. Fearless but fair commentary. Fair commentary. A no-holds-barred discussion of hot issues. Discussion of hot issues. Kuskus, Batikos, magandang unang isyo. Programa nga walay kahadlukan, patas o sakto nga magpresentar sa kamaturan. Anomalya o mga kahiwian. Kuskus, Batikos, ibulgar sa radyo, aron masayran sa tanan, kansang singgit sa katawhan, sa dugay nga panahon. Kausaban, Kuskus, Batikos, ang tumo, tinuod nga serbisyo publiko. Kuskus, Batikos. Tatak RMN. Epistulam contra factum non valid ilamilam argumentum. Wala kay mahimo sa magigbatok sa kamaturan, kung dili mong mahimo, mol baging uyon sa kamaturan. Tatak RMN. Good morning, Dipolog. Welcome sa itong pagpanag-uban sa programang RMN. Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Adlaw kita karon nga Miyerkules, pizza 3 kita sa bulan sa Hunyo 2026 mga kasama. Kumusta to mga katawhan karon gikan sa mga sigbit nato nga probinsya ingon man sa May Negros Island, sa May Negros Oriental sa Region 7. Sa to ang Pidalanga usab nga probinsya ang Zamboanga del Norte nga gilangkuban sa duha ka syudad. Ang Dipolog og Dapitan og sa mga kalungsuran. Sa kutob sa Mabos Subagsibya inyo kita nga makita og badungog live sa tong FB page sa DXR Dipolog og sa IFM Dipolog. Tatak RMN. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini ang inyong pobreng alagad sa kahanginan, Radyoman Mark Andoy Bacruya. Mark Bakruya. From the home of the ultimate radio station that brings the best of public service, RMN once again defends its rule and supremacy on air. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog na pag-analisar sa mga issues. Kuskus Batikos. Manalipod sa mga kabus o dinawdaw. Mark Bakruya. Ang inyong manalaban sa kanginan, Mark Bakruya. Mulaban sa pinihig ang katungod, Mark Bakruya. Basta katotohanan ihahatid sa taong bayan. Basta may nangangailangan, maaasahan. Basta kasiyahan, di uurungan. Call me Radyoman. Hustisya, katarungan, komentaristang way gikahadlukan. Mark Bakruya. Komentaristang patas o di bias. Mulaban sa kamatuoran, mudapig sa kabos. Mark Bakruya. Nandinong o prinsipyo, dili mabali, dili mapalit. Komentarista wala sinasanto. Kuskus Batikos. 24 minutos saban milabay ang alas 8 mga kasama. Sa dili pastong lisgutan nato ning ipahibalo sa inyo tungod kay ang MSWDO dito sa may
lungsod sa Pulangko na nawagan sila karon ha. Tuling ikuan kay kana napahibalo na po ni pero tuling ibalik kay basig na iwa nakabati. Adunay usa ka bata nga nakit-an no sa may Purok Center sa Purok Sambagita is Barangay Pian. Sakop sa lungsod sa Pulangko niadtong Mayo 20. So bag-o pa kayo murag kuan pa no? Sa pagkasimana kapin or magduha na kasimana diay. Nakita na usa ka bata nga gibutang didto sa may Purok Center nga gahigda sa bangko o gipotos kini sa peach color nga tuwalya. Kailan mag peach kaning kuan na siya na siya pagka-pink no nga color pero di nga pink gigayo. Og printed bagyod ang receiving blanket. Dahil nagsulo pod og puti nga sleeveless. Unsa man ni? Puti nga sleeveless nga kinumo. Unsa man na? Then puti usab nga yellow og ang bonnet gloves. Nay gloves, medyas, diaper, pero walay sapot nga ana sa ubos. Gituhuan nga gibiyaan siya sa usa ka wala mailang individual. Gikan sa panahon nga siya nakita hangtod sa pagkakaron, ang bata ana karon sa kusodiya sa temporaryong tig-atiman. So busa ang bisan ginsa nga dunay impormasyon bahin sa gidikanan o mga parinting o sa nasabit nga bata palihog og makigakutay mo kang Catherine Kaulawon no ang Municipal Social Welfare and Development Officer o di ba kang Sheila Mi Kiblat ang Social Welfare Officer to sa Municipal Social Welfare to sa or MSWDO sa may lungsod sa Pulangko pinaagis lang cellphone number sa 0912-293-3515 o di ba ka sa ilang usab gyud ka number 0926-521-5590. So mao ni ang bata nga nakita doon Mayo 20 basig ko na sito gani basin og kining inyuhan ning parinti ang inahan ani dayon basig ko ikabuhi gibilin dito sa may Pian tuga-tuga mong pamiga diay nya di man kagwantag buhi. Nanawagan garot ang kuan. So kung naka lang do, di ba kaadto mo sa MSWDO dito sa may lungsod sa Pulangko kay mo lagi luoy pa ng bata. No, gibilin na dito. Dayon wag sa kabalo siyang ina. Kani posible ang mahitabo ani ma-adapt gini bago agi mo claim. Ipa-adapt na lang ni kung kinsay gusto or willing mo adapt ani nga bata. Pero kung nakabantay mo nga inyong silingan diha nga nanganak o di ba ka nikalit og kining kuan diha nakalit og kawala ang bata kay iharing gibilin dito sa basig siya na pwede nyo ipahibalo sa inyong barangay ipahibalo sa inyong kining mga police station o di ba ka mo direkta mo do sa MSWDO o kung taka to ang cellphone number pakitaan lang tong mga pangalan na to nisgutan sunahan kay para nga no inyong may istorya kay wa mo kabalo basig inyo rin ang parente igsuon inyong mga ayaan pag umangko ninyo wala gini tuga-tuga o gining pamiga di man day kakaya dig buhi karon sa may makaloy ang bata no loy kay bata nagpangita tawag inahan ang bata nagsigig hilak ang bata asa na ang inahan nagibiyaan ninyo na ang bata diha nga perting luya kayo labon daghan kay mga nangandoy nga gustong magkaanak no daghan kay gusto nga magkabaton sila og gining bata. Pero wala gyud daw sila gihatagan og gining grasya sa Ginoo. Wa gyud sila kung sila ba gipaboran. Sa kining panahon mga binati na to nga tigbinog. Pero kaning uban nga imbes unta gitagaan na sila og gining grasya. No, nanay anak gibilin ra bisag asa. Pag way pulos, way puangod nga pagainahan. Top radio commentator. Magruya. Pangayoon na nandun na, advance ka na kining congratulations ni Dunaw kay magpagapos na kuno siya. Pagapos na siya kay bahala ko magkinaunsa ginapusa yun. Di ba no? So ato lang Osbon taga kuanto dito to sa may Pian Pulangko nakita ng bata dayon nakaron sa MSWDO. So palihog lang og kining
subay sa maong area basig inyuhan ang kuan or paniti ang inyong mga palibot diya. No, paniti inyong palibot diya kay basin og kining inyuhan ang mga parinte or mga silingan. Tingala mo sa nakalabay nga bulan gatiad-tiad pa ang usa ka babae nga inyong silingan. Di usa ka balog kisay amahan tingali. Nitabo pag anak may dalang gani pod kay iya gyud gianak wa gid po niya gipakuha, no, wala niya gilabay sa basurahan. Kana mo'y pinaka worst digid mo pasayloon sa Ginoo anak. Pero kana iya kay iya man gyud pong gipakatao diyon gibilin lang. So ang mahitabo ani kung di gini maklaim posible gini kwaon gini do sa may ipa-adapt gini. No, nakaroon sa MSWD o sa may lungsod sa Pulangko doon ra kayo, dipulog to Pulangko doon ra kayo. Pero sa pagkakaroon inyo lang sa nang ikuan paniid sa mo diha kay ang kuan ba, no, basig ibutan ta lang na stress baka ang inahan o di ba ka di na mo support ang kining bana or di ba ka anak ka paboros di na manubag. Yan na lang ibili ni ako na lang ning ikuan, ako na lang ning ipa-adapt sa mga tao. Sa una, sa mga salida pa, makita nimo din sa mga simbahan, dito ibilin sa simbahan. Kaniya po, purok ang gibinlan. So, posible, kaning bayhana, dool ranay, dili kaning layo kayo. Alangan, magtaga-sambog at tilsor, maabot pa diha. Kanina argi di sa palibot sa Pulangko. O di ba ka, dari sa mga adjacent municipality, no, pwede na po. Pero, ang kuha na yun is naargi na, taga Pulangko, gyapon na. Di ba? Basig ang amahan pa rin, kabalo ang amahan ano yung napaburusan niya dahi, dayon, yung anak dahi, anak, gibilin-bilin na sa bisagasa. Pagkaluya sa bata, no? So, kada unta, kay kitagaan naman mo kuhan, ipadayon lang, panginingkamot na lang mo nga magkabuhi. Kay kanang uban gali, naningkamot gali nga magkaanak ko ta, pero wagid ka anak. Kamu hinoon, yun yung ipang labay-labay lang ng mga bata din, yung pasagdan, looy kayo. O niya, kitsa bagoy nangandoy, nga pagkatauhon sila sa kalibutan. Walay nangandoy nga mga bata. No? Ang kanay pagkabiga-biga gyud. Rason gyud nga naay mga bata nga nangailon lang pinakalit. Man ta nawala ang magirikanan pero nailo sila pinakalit ngano man gipasagdan naman ko. Pag naay mo ko na naay mo adapt ani, ayahay kayo. Samutang mo adapt kortahan. Na, sorte kayo. Sige adong China. Manalipog sa mga kamusto ginaw-daw. Mark Macruya. Basta katotohanan ihahatid sa taong bayan. Basta may nangangailangan, maaasahan. Basta kasiyahan, di uurungan. Call me Bracho Man. The radio commentator. Mark Macruya. Macruya. Sa ato ang gilisgudanan mga binati na ito katigpabinaw ang kuan karon no, ang Senate medyo kuan bagyapon sila. Napa sila usa ka session man tingali kagahapon duha na ka adlaw no. Lunes dayon kagahapon dayon karon is Miyerkules man. Posible na ay gitawag nato nga murag ato ilang subcommittee sa kining Blue Ribbon Committee nga mag-investigate sa mga flood control issue. Kanina bang flood control issue, tanawa si Henry Alcantarao, ang district engineers dito sa may Bulacan ba to? No? Wala gyud giapil sa kaso karon mga panahon na kay motestigo kuno siya. Pero kani nga mga engineer, kani man gud ang mga kickback kining pagwarta ani mga taga DPWH o guban pa nga mga politiko nga mga pagagnaong. No, kani mga kongresista nato. Dili man ni sila makakuha og mga kwarta, magapangurakot kung walay pagtugot usab sa taga DPWH. No? Kay kani maguna taga DP, naiuban diha nga mga opisyal di mapuntanan pero tanaw to majority vote. Patay ko na kota kayo. Di ba makikunayv? Naik-connivance dahil na may tabo nga kani ko nani, pananglit ang kining usa ka project nga 100 million. Wa magali ning agi o mga 10% wa na gibayran na tanan. Nag-advance na og kuha og kining bayad. Di ba? So manang uman diha mga substandard ang mga project
Perting dagko ang pangayo ang mga mangayo pang kontraktor. No, mukuha ang kontraktor, mukuha ang congressman, mukuha ang mga kaning uban nga mga opisyal sa taga-DP. So karon sound actually dugay na kay siya ka problema sa kining ato nasod sa Pilipinas ang korupsyon. Ilang ba sa DPWH. Pero wala siya na bulgar sulod sa taas kay nga panahon. No? Grabe ang pagpamayagpag sa mga kurakot nga mga opisyal, kurakot nga mga politiko. Oh, pero niabot gyud ang panahon nga di man gid siya malilong kay moabot ang panahon nga mangita na gyud og kining pamaagi ba. No, murag ang kusila pa ang destiny na gyud mangita og pamaagi nga mogawas gyud ang resulta. Sila magkabuang diya sa kini mga opisina. So karon nangabulgar naman sila gani kato usa ka kining assistant secretary or USEC wala na motong ingon sila nagpagkamatay pero nahilom naman galito nawala naman gilang issue ato. Tinuod ba to nga nagpagkamatay or basig tuwa na nagpa-plastic surgery dito sa uban nga mga nasod. Oh, kay wa magipakita sa publiko ang naong kadi na mosugot ang kining bana. Oh, ang pamilya din po mosugot. Kasi pag hindi mosugot kung tinuod ang hitabo. Kung yung nana manggali nga mao gito nga patay gilawas na naugat to sa may bagyo. Imposible ang bana dili mo. Kon pero sila murag wala naman okay naman sila nga di na guro magpailawom guro og mga investigation dili na maghimo og gining mga ito gani pag kanibitong i-check ang lawas sa katawo nga patay. Oh, dili na. Okay na lang kuno. So murag magkaduda usahay ba. So karon si Senador Jingo Estrada ni surrender na magini tungod sa kining plunder case, graft and corruption bagyod nga mga kaso tungod sa issue sa flood control nga nagdawat kuno siya og 25% sa kining proyekto sa DPWH. So kung mingon kay 25%, parang let's say for instance na ay 100 million nga kining worth of kining project flood control baga na diha. Ang 100 million kuha og 25%, so kuhaan siya 25 million na inabilin nga 75 million. So instead of 100 million ang idapat yun sa usa ka proyekto, makuhaan siya og 25%. So meaning to say, dili na siya insakto ang kining presyo sa usa ka kining project. So sa may tabo, ang may tabo substandard na dayon. Nga naman, ang 25 million na wala, pero tinako sa nawala 25 million. Kana sa usa lang ka politiko ha. Oh. So pananglit. Kung ang senador nangayog 25%, karon kinaamay mga district engineer, nabagi mga district congressman. Oh, gipangayo didto, gihatag sa congressman, gihatag sa ganing project sa usa ka congressman, ang usa ka senador mihatag sa congressman og ganing 100 million bro. Sige pero akong ihatag nimo, more rin mabot si mo. O pananglit kuan niya 25 million. Pag abot sa congressman, gikuha sa congressman og 15 million. So pila naman? 25 plus 15 nana sa kuan 40. So 60 na rin nabilin. Na di man na magsilbi nga kung kamura pa magsabot-sabot diha. Kaya ang mga papilis moagi na sa DPWH. Ang DP pod ay of course mangayo po ng taga-DP. Bisabi ang taga-DP mga 5% lang. Di ba? So dako na po. Naapay taga-kuha. Okay, nag-check dito basig kani wala ni red flag ni kay kulang ang inyong kining budget diri o niya giyon sa inyo pagpamagi ang kwarta. So para wala tanan di magsakit ang ilang buot, makadawat sila tanan, wala na bahin-bahin. So ang 100% nga idapat sa usa ka proyekto nga dapat 100 million, mga 50 million na lang muna kung tanawon ninyo ang mga project puros mga substandard. Matingala ka naguba na yun. Rason na ba rin sila nga every 3 years to 5 years kuno dapat maguba og dalan kay usbon? Asa ba na sa unang panahon lagi? Kaparte mga daghang simentado nga dalan sa unang nga panahon nga mulungtad man og tag 20 ka tuig, di pa man mga guba. Karon hinuon di magali masumpay ang mga simento padulong dito sa unahan na nga upag na ang mga simento nang gawas na ang mga bato. Di ba?
tungod kay substandard, tungod usab sa korupsyon karon nga grabe karampat ang korupsyon sa Pilipinas. Manalipod sa mga kamusto ginawdaw. Mark Macruya. Komentaristang patas o di bias. Nandito ko prinsipyo, dili mabali, dili mapalit. Oh. So muna gigagugdan karon dia Senado karon di pata makasabot kay 11 naman sila karon. 11 versus 11, 11 ang minority, 11 ang majority. Kay sa majority nawala naman di man mo team out si Bato de la Rosa. No? Kay dakponon po siya. Mahadlok siya kay basin og dadon siya sa ICC. Oh. Kani sa Jingo Estrada di sa mahadlok. Wa siya problema nga dakpon siya or mosurrender siya sa mga otoridad. Ginoman. Dire man siya dadon sa Pilipinas. Oh, dire man siya ipreso sa Pilipinas. Di man pa kabato nga dakpon siya pero ihatod siya sa ICC. No, dito sa may Dahig Netherlands. Uy, narabay good news, no? Amot kung kuwanto natin usak judge si Kohler ba to? Di ko kakuan siyang apelido kung mao ba. Kohler ba apelido ato? Gi-question niya ang legality sa paghatod kang amot tinuod ba kay usay man gud kabalo ato pa to wa pa nato na verify pero kung tinuod do siya nga kuan ako pa to i-klaro niya kay murag bag-o man nakita ning kuan lang ba ning labay la sa news feed. Gi-question matod ba sa usa ka ICC judge ang legality sa paghatod ngadto kang sa paghatod ni Duterte ngadto sa Dahig Netherlands. No, kung miagi ba og insakto nga proseso diri sa Pilipinas. Kay kung wala miagi sa insakto nga proseso, posible ipauli siya sa Pilipinas. Kung nganong kung tinuod do siya nganong nagpagawas pod og statement na usa ka judge. Basig ko sila pa wa na kadawat og malita. Mo ni problema man dayon. Kung di ka magkadawat kay kuan ka, sila pa mo ribinta yun. Di ba? So karon, balik ta diri sa kuan sa kining Senate. Nagka-problema ang Senate mga binati ra to katig paminaw kay ang majority nila na ano po karon niya kinahanglan magod sa impeachment hapit ra ba ang schedule no by next week naman tingali to ang trial then pagbasa tingali sa pag-akuan sa mga mga ebidensya batok ang VP Sara Duterte. So kung imong tan-awon karon ang majority o minority patas na sila pareha sila 11 ka mga senador ang naa karon silang pikas-pikas sabig. No, kay kaning duha man god of course, no, wala man aprobahan ang role nila nga bisag pa preso pwede bobotar. O niya si Senador Bato de la Rosa kay kung tugutan do siya, ang mahitabo ni si de la Rosa makabotar siya through online. Pwede siya mag-video call or video conference. Karon kay di man mosugot ang kini minority. So sa ilang gihimo nag-walk out ang mga kagwang nga mga senador. Di ba tarong ba sila? Na mo sa usa ka formal nga sesyon, nagsugod na ang sesyon. Pero sa gihimo sa mga taga-minority black, no, ang mga Tolfo brothers, si Tito Soto, Risa Ontiveros, Sherwin Gatchalian, JVR Sito, apil na rin silang kuhan kay kani sila si Mig Subiri, kinsa pa'y lain nila nga mga kauban ha. Tito Soto, di ba humana? Kinsa pa'y ika-11, nakalimot ba taan itong mga senador nga mga kuhan, nga mga buutan. So nag-walk out na sila sulod sa sesyon. Nag-walk out ganoman. Kabalo naman sila daan nga kung inigbutuhay, lupigo na sila daan sa pag-amend sa House Rule sa Senate. Kay ilawom sa Senate number 136 sa section 2 mga binati na itong ating paminaw. Adunay katungod ang kining Senate or ang kining Senate President or anything, no? Kisay magkuhan diya, magmotion nga usbo ng House Rule, pwede na lahimuon. No, pwede na himuon. Nga naman, naaman sila kuhan dito sa ilang amendments sa section 2 sa Senate number 136 sa House Rule nila. Di pa na itong giingon ni
Tito Soto nga sa kuno Senate 4 kuno iya. Nahimo na kang Senate President, wa ka kabalo. Unsa ang kining amendment nga unsa nga section or unsa nga Senate role? Nabuang naman tingala itong mga senador. Oh, karon. Sa ilang pag-walkout dito, grabe, perting ko lang, daghanan nilang istorya, kay nag-walkout ko na sila, kay nasayod na sila, nga di gid sila magkadaog. No? Kay kung wa sila nag-walkout, posible mausab to ang gining house rule. Mo tay gihimo ni sa kining majority pod. Karon, nag-walkout, gi-question, gano nag-walkout, nagagay nanakuan nagpabor po sila kay kuno maayo kuno kay nag-walk out sila kay wa nagay pulos ang majority black karon mga panahon na nan sa retabo karon nga semana nabalsan usab ang minority black nga ang mga majority black sa dihang misurrender si Jingo Estrada ngadto sa mga otoridad tungod sa kaso nga kining plunder nga iyang yatubang karon mga panahon nga non-billable. Matingala ta non-billable. Kapila naman na preso si Jinggoy sa plunder sa 2001 mantingal ito. Plunder ba to? And corruption gyapon. Dayon pagka 2016, no? Sa kato mga pidaf. Then pagka karon na pod. So plunder gyapon. So kato nga mga kaso lifetime imprisonment to siya. Murag sa reclusion perpetua mga binati na ito katigwa binaw. Actually, wala tayong lifetime, life sentence diri sa Pilipinas. Pero wala tayong reclusion perpetua which is, mo na siya ang 30-40. No? Depende po sa gibugaton sa imong kaso. Pero may mga ganing non-billable nga mga kaso, pero patingala ta kagawas mangyapon si, siyempre pag wala na po ang, sa posisyon ang kining ilang mga kaatbangan na, makabalik na po ang kining kani sila no magagawas na po. Oh, si Jinggoy kapila nagagawas no si kuan sa una si Bong Revilla na priso din nagagawas nahimong senador karon na priso na po. Oh, nagkuan na po sila mag-abot na po sila ni Jinggoy dito sa usang kaprisuhan. So mo rin nahitabo ang nahitabo sa majority black session kagahapong adlaw wala mitunga ang majority black. Wala po mitunga niadtong Lunes. Kay unsay rason nila ani? Ang ako inabasahan ni nga ilang rason mubalik daw sila posible karon. No, kay nato sila mura og kining hearing sa kining Blue Ribbon Committee may kalabutan sa flood control. Tapos karon dito sukutan ang flood control. Di ba mo ni panawagan nila nga dapat ko isgutan ang mga flood control. Kay kanira ba si Rafi Tulfo, Rafi ba to or Erwin? Murag sa Rafi no. Ang iyang anak ani is sa ACT-CIS nga party list sa Quezon City. Kato bitong hinumdumon bigasto og 7 million sa usa lang kagabi. Di ba imagine? 7 million usa lang kagabi gigasto siyang anak. Nga usa na sa mga representante karon sa party list nila. Unya, grabe kadako ila nakuha ani nga budget 7 billion. 7 or 6 billion ba to? Ang budget nila nga nakuha para sa flood control project diya sa may Quezon City. Unya, kung mo tunaw-naon, ang Quezon City kuno dili kuno na bahaunon nga lugar ako kuha mo kana diya. Nakaagi ko na sa una pero wala ko balo kung tinuod ba nga dili bahaunon. Pero dagay nag-istorya nga dili kina bahaunon ang Quezon City. No? Pero grabe kadako ang budget 7 or 6 to 7 billion ang project sa flood control nga ang usa ka lugar dili bahaunon. Anak ni Rafi Tulfo. Oh. Wala issue nga naman sila mga issue gyapon. Katulandaan mga mga ads sa una sa tourism. Sila man gyapon ning managsuunas la si Ben, si Rafi, si Erwin. Ilahag gyapon nga naman. Ilang isuo naapon sa tourism. So, kato nahimo tong kontrobersiya baya, pero titong nakuha. Pila to ka milyon. Nga napadulong sila ang ads. Nga kung boto na hunaon dili na sa pwede kay mura og kuan ba? Double standard. Imong igsuon tourism officer
Ikaw nakagitrabaho sa broadcast. Dito pagit gisunod ang ads. Naroon sa'yo makaduda ang mga tao. Oh, di ba? Sila si Ping Lacson. Ano sabi mga issue ng Ping Lacson? Sa issue nila sa BOC ito sa semento. Nga negosyo niya siyang anak nga kung sila pa daghan to, wag gabayan o girimbuhay sa gobyerno. Asa may issue? Ano nga naman sila mga issue gyapon? Wala lang giotingkay. Nga naman, mas pabor sila karon ang administrasyon o mas pabor sila sa administrasyon kumpara sa majority black karon mga panahon na nga dili pabor sa administrasyon. Kuskus. Radio commentator. Makruya. So nagyaw-yaw sila kagahapon ngano kuno nga dili mojote or dili o ngano nang absent ang mga majority black sa Senado. Nga dako kay gasto ang katawhan. Tagpila ka milyon. Imagine, matod pa ni Sherwin Gatchalian, 25 million per day ang gastuhon sa Senado. Grabe ka dako. Samantala ang mga pobre nga mga Pilipino nagsalig rin down sa dili minimum pagyud nga sweldo sa asa na sila katrabaho. Sweldohan nag 200, sweldohan ragkuan pero sila parte nagkuag sweldo gatos kapin tag 200 kapin kada bulan ilang madawat. Unya mo gasto pa in excision og mga 25 million matag adlaw. Apil ako ng sweldo, kuryente, kaon. Grabe dako sa kwarta, no? 25 million ang nasayang. Mga istorya sa minority black. Pero wala sila nasayangan sa panahon nga sila ang nag-walk out dito sa Senate Hall. Kato mo'y klaro. Naana mo sulod sa Senate Hall. Pero sa gihimo sa mga tampalasan nga mga taga-minority black, nag-walk out. Karon mingon sila sayang ko ng kwarta. Mas nakasave gali mo karon kay walay nahitabo nga sesyon. So kung duha ka adlaw ang walay nahitabo nga sesyon, nakasave og 50 million ang gobyerno. Pero wata nag-ingon nga mo paborta nga di gyud magsesyon. Pero mas nakasave mo kay sa kamo sa minority black nga naa na mo dito sa sulod sa Senate Hall unsay gihimo nyo nag-walk out mo ng lakaw mo. Saban, flights means guilty. The radio commentator. Makruya. Postisya. Katarungan. Komentaristang way gikahadlukan. Makruya. Mulawang sa kamatuoran. Mudapig sa kabos. Makruya. Oh, mo klaro ka pag-istorya ka na, mulakaw ka? Guilty ka. Ano mo pabilin? Ano mo sa sulod? Kasayang kayo. Kung tinuod mo gasto og 25 million per day or per session ang kining Senate, naana mo dito, present na mo sa usa ka area. Wala gihimo ang Senado para maglakaw-lakaw mo. Di ba? Gihimo ng Senado para dibatihan dia ang angay dibatihan. Mabito na naisinit para magdebate mo diha. Hindi karon manghawa, manglakaw. Nga karon. Di ba? Inyo ginatilawan yung kagulingon nga tambal. Taste your own medicine mga binati na itong ating paminaw. No, di lalim no. Di gili lalim day nga maglakaw. Kung unsay gibati sa majority black ato nga panahon, sa dihang nag-walk out mo dito, wa mo'y magrespeto nga mga dagko. Moro po na ang inyong gibati karong mga panahon. Kung gibati na nila sa una nga milakaw mo pinakalit, no, mga senador diya ang mga bagag naong may papakugon yung mga ulo. Oh. So karon nabalasan mo o sa yung gibati, nyaw-nyaw po mo. So dili lalim kung mabalasan ka. So, pero bitahan na lang ka rin kay mas nakasave patingali ang atong gobyerno og 50 million kay duha ka adlaw nga mi sipot ang mga majority. Oh, kaysa kamo nagagasto ng gobyerno, langlakaw mo pinakalit. Oh, kadili pabor sa inyo anyong kagustuhan. Pero kaniyong mga senador na to, giboto man ni sila para magrepresent sa mga tao o para magpanday og balaod.
Wala ni sila gipili sa mga tao aron nga mo suporta, mo pabor sa usa ka taas nga opisyal sa gobyerno. Sama ni Bongbong Marcos otro po ni. May pakugo no, ipagog ang ulo aning presidente yan eh. Di ba? Presidente siya karon mga panahon pero wa siya nagpagkabana kung unsay nahitabo karon sa Pilipinas. Unsay mo pasabot ako ang nagpagkabana? Siya raw siya wala siya maalarma sa nahitabo karon di sa Senate. Wala siya maalarma sa nahitabo karon di sa may Congress. Naba kay nadungog ni Bongbong Marcos karon mga panahon na nga nagpagawas o mga official statement kung sa gihimo niya nga lakang may kalabutan sa grabing kagubot karon sa may Senado. Di ba wala? Ha? Wala kay tulibagbag pagkutok. Top radio commentator. Makruya. Mulawak sa kamatuoran. Mudapig sa kabos. Makruya. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog na pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos. Oh, no, pati Senate may pa ibang abolish din nga klase nga mga mag-parliamentary na lang ta pareha ta sa farm. Kani man gud sa Senate, padi ka ganahan o sa Congress, wala kay mahimo magpaabot kay kana sa mahuman lang termino. Sa parliamentary, pag di ganahan ang mga tao or di ganahan ang ilang mga labaw diya, automatic sila tangtangon. Kani dire ay wagi pulos niya itong presidential form of government karong mga panahon na. Di ba? Gubot kayo ang kining Senate, di magkasinabot. No, may pagpakugon lang mga ulo di atanan. Puro man yung mga personal kay dire sila di sa Congress, mo gyapon. Patanawa karon si Kiko Barsaga og expelled sa iyang posisyon isip kongresista. Napay usa ka Alvarez ba to no? Katong congressman sa may Palawan. Pagningon masag animal. Oh. Sakit ba ning matinud-an ga usay may istoryahan no nga kung unsay imong ginahimo, sabot nagtinuod, sakit gina siya. Oh, kung sila ba ang kamatuoran mao ginay sakit gyud ang kamatuoran. Konsultihan ka diya. Dili na sila magkasinabot. Of course, kani si Kiko Barsaga batanon, di ba? So, di siya ganahan nga makig-apil, mo apil-apil ang mga di naman bag-o para sa panumduman sa mga tao. O di na bag-o sa panguna-una sa mga tao nga grabe ang korupsyon sulod sa mao nga institusyon. Di ba? Makita mo naman sa mga congressman landaan, kanang mga project nila. Why klaro ilang mga project? So diha palandaan makita na ang korupsyon. Pero lupigo ni sila, kada silang Barsaga, sila si Leviste, si Iris, kinsa pa na diya nga mga sila si Chanco. Pag lupigo ni sila nga naman, pila naman sila kabok. Imagine 265 ang mibutar. Nga expelled si Kiko Barsaga kay sige og kining live, sige post diya sa social media nga Crocodile Farm ang kining house of kining representative. Oh, ganun masakit man sila kung dili tinuod. Di ba? Masakit ka kung dili tinuod nga mga istorya. Kinsa may gaingon, karon kinsa magin unsa man kalimpyo di ang mga kongresista diha. Katong 265 ka mga kongresista, unsa sila kalimpyo? Wa ba sila bahid sa korupsyon? Wala ba sila nangaw ka og kwarta sa gobyerno? Wa ba sila nangawat og kwarta nga tax gikan sa mga tao? Grabe ka baga og mga naong. Ha? Ang inyong manalaman sa kanginan, Mark Makruya. Postisya, katarungan, komentaristang way gikahadlukan. Mark Makruya. Pero para nako, sakto tong gihimo pod ni Barsaga, bahala siya gitangtang siya, no? Mihawa siya sa House of House of Crooks. When a corrupt system votes you out, Mr. Kiko Barsaga, it's not a defeat. It's a badge of honor. It just proves you refuse to play their dirty games and stood in a way of their greed. Top radio commentator.
Mark Makruya. Makruya. No? Ana man ako dili ka mo bisag dili sa politika ha, sa mga trabaho, nana sa mga trabaho. Sa kumpanya, mga binati na to katig pamino, kung ay mga anomalya diha, kung ikaw mo sukwahi, kadi ka mo uyon silang kagustuhan. Magasakpan man na sila. So kung magasakpan, ikaw initan ka. Initan ka, of course, ipatangtang ka or tangtangon ka diha sa kumpanya para dili sila mabulabog. So mo pa na gihimo ni Barsaga ang iyang pagbulgar, pag-istorya niya ngadto sa publiko. Mo tay hinungdan nga gikasakit sa mga kongresista. Majority sa mga kongresista. Nasakit sila nga naman. Tungod kay nasakpan ang ilang dili mayong hinimuan. Nasakpan ang ilang pagpangurakot sa kwarta sa katawhan. Mga baga mugdaw! Ha? Radio commentator. Mark Makruya. Makruya. Mulabang sa kamatuoran, mudapig sa kabos. Mark Makruya. Makruya. Komentarista, wala sinasanto. Inyong o prinsipyo, dili magbali, dili mapalit. Justisya, katarungan. Komentaristang way gikahadlukan. Mark Makruya. Makruya. Oto pala sa ibang sabaton ginato Sandon Plus Gold. Kini nga oras atod ganato sa Sandon Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo niini. Gikuha ang pinakaduga sa pinaka-nutrient sa mangustin, kamunggay, ahos, spirulina og ang palaya sa wala pa gisulod sa kapsula mao nga dali kayo ang pag-absorb nini sa inyong mga kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Sandon Plus Gold og Sandon Vitamin C o bari sa pag-inom sa healthy nga kape, ang Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may tambal ka pa. Mapalit sa mga butika dool sa inyong mga lugar. Komentaristang patas o di bias. Adlaw kita karon nga Miyerkules Pizza 3 sa bulan sa Hunyo 2026. Manabilit na lang paingon karon nyo. Fiat Stitch Arwad Kelom. Ipatuman ang kamaturan bisan pa man kapukan ngadto sa kalangitan. Kini ang pobre nga lagad sa kahanginan Radyo Man Mark Andoy Bakruya Tatak Armen. Tatak RMN. That news was brought to you by ACS Manufacturing.